Dalawang kababayan nating boksingero ang nakatakdang lumaban ngayong buwang ito, sina Brian the Hawaiian Punch Viloria at si Ana the Hurricane Hulaton. Kapwa determinado sina Viloria at Hulaton na maipanalo ang kanilang laban. Maki-time out po muna tayo kay Dante Perello. Nakangiti at magiliw pang kumuway sa mga tao si Brian the Hawaiian Punch Viloria nang dumating sa NAIA Terminal 1 pasado alas 11 kaninang umaga. Didepensahan ng WBO flyweight champion ng kanyang titulo kontra sa Mexican boxer na si Omar Niño Romero sa labang tinaguriang Island Assault 4, Viloria versus Romero. Ikatlong beses na nila itong pagtutuos. Una ay noong 2006 kung saan panalo si Romero via unanimous decision. Draw naman ang kanilang rematch pero kalaunay idineklarang no contest dahil bigong sumailalim sa post-fight drug test si Romero. Kaya sa kanilang ikatlong paghaharap, sisiguraduhin na raw ni Viloria ang kanyang panalo. I'm very confident in this match. I prepared myself very well and I just can't wait. Sa Mexico naman, pasok sa weigh-in ang pambato nating si Ana the Hurricane Hulaton na tumimbang ng 126.2 pounds. Pero ang kanyang katunggaling si Yolanda La Negra Segura, sobra sa timbang na nasa 129.9 pounds. Gayunman, tuloy pa rin daw ang laban. Kailangan lang magbayad ng kampo ni Segura ng multa o babawasan ang kanyang kita. I'm very disappointed that the girl didn't make weight. We lived up to our obligation. They didn't live up to theirs. So it makes the fight that much more dangerous. Si Ana naman, hindi mapigilan ng excitement. Lalo't ito ang kanyang pagbabalik sa lona. Matapos maagaw ni Jessica Marcos ang kanyang WBO Female Super Bantamweight title nitong Marso. I feel very confident. We had some tough opposition in the sparring. We trained really hard. I feel like I'm moving fast, I'm moving smooth, and I feel like I worked a lot on my boxing skills. So, I'm excited. I'm ready to go. Ang mga labang Viloria versus Romero at Hulaton versus Segura mapapanood dito sa GMA 7. Dante Perello, nakatutok, 24 oras. Isang kumpanya ng bus ang inireklamo ng mga residente ng Barangay Piñahan sa Luzon ng Quezon. Nagpuputol raw kasi ng mga puno ang naturang kumpanya para mapalaki ang kanilang compound. Nakatutok si Mark Salazar. Mula sa tuktok ng bahay ni Aling Shirley Castro, tanaw ang pinatag na compound ng Jackliner sa Barangay Piñahan, Quezon City. Putol-putol ang mga puno. Mga 46 years old trees yun eh. And to think, ang malungkot dito kaya kami rin tumututol. Sabi nila may DNR permit, but long before that, meron na kaming petition against them. Nakita naman daw talaga ng kapitan ng Barangay Piñahan na merong permit para sa pagpuputol ng puno mula sa DNR. Ayon kay Barangay Chairman Jesus Lipnica Jr., 68 puno raw ang planong putulin ng Jackliner para sa kanilang expansion. Susunod na ang mga punong ito. Ang tanong niya lang, paano nakakuha? Cutting of trees, public consultation. Nagtayo sila ng refueling station, public consultation. ECC, public consultation. Wala lahat yun. Pero, naglagay sila ng ano rito, kunyari na may public consultation, pero fake. Kaya na-approve ng DNR. Ganun sila kagaling, ha? Sinubok namin kunan ng paliwanag ang pamunuan ng Jackliner. Itatanong namin kung paano sila nakakuha ng permit at ang reaksyon nila sa pagkontra sa kanila ng mga residente. Pero sa Lunes pa raw sila handang magpaliwanag. Sinubukan din namin kunin ang panig ng DNR pero hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Naglabas ng cease and desist order ang Quezon City Hall laban sa operasyon ng Jackliner noong December 20, 2011. Pero noong Pebrero ngayong taon, nakapagparenew pa rin ng business permit ang Jackliner. Sinabihan ko ang City Hall na huwag bigyan ng permit ngayong taon na to, April 30 ang date, address kay City Mayor Herbert Bautista. Attention, Mr. Gary Domingo, head ng BPLO. Ang BPLO yung business permit. Alam mo naman pag sinunatan mo, pabalik yan wala eh. Wala pa kami sulat na bumabalik. May resolusyon ng barangay laban sa bus terminal dahil sa peligrong binubugan ito sa hangin. Paggabi, ang dami niyan, puno yan. So mga more than 20 buses na nakaparada dyan. At 4 o'clock pa lang, nag-uumpisa na sila magrevolusyon. Ang ikinalulungkot nila, sa kabila ng mga sulat na pinadala nila sa iba't ibang ahensya para magreklamo, wala na raw silang narinig na sagot mula sa mga pinagsumbungan nila. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras. Sa kanyang pagharap sa mga delegado ng taon ng pagpupulong ng Asian Development Bank, muling binanatan ni Pangulong Aquino si dating Pangulong Arroyo.
Ibinida ng presidente na marami siyang nagawang pagbabago kahit na may mga problema siyang minana sa nakaraang administrasyon. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kasama ang mga pinuno at mga delegado ng ADB, pinanood ng Pangulong Noynoy Aquino ang cultural presentation na handog ng Pilipinas sa ikatlong araw ng 45th Annual Meeting of the Board of Governors kanina. Sinundan ito ng talumpati ng Pangulo. Ibinida niya ang mga magagandang pagbabago sa bansa. Now that the targeting system for our social welfare programs has been insulated from political considerations, we are confident that the more than 3 million households in our conditional cash transfer program are actually the neediest families. Maging si ADB President Haruhiko Kuroda, pinuri ang conditional cash transfer program ng Pilipinas. In its pilot phase, school completion rates rose and health indicators improved substantially. Pagmamalaki pa ng Pangulo, nakagawa ang administrasyon ng magandang pagbabago sa kabila ng malaking problemang minana niya sa nakaraang administrasyon. In the 9.5 years of my predecessor's administration, rice imported at inflated cost by the government was rotting away in rented warehouses. Stewards of government-owned and controlled corporations advanced their interest. Wala raw nakikitang masama si Finance Secretary Cesar Purisima sa talumpati ng Pangulo. Pinalakpakan pa nga raw ito ng mga delegado. I think we don't have anything to hide. We're not ashamed of our past foreigners. They said he was frank, he was to the point, he was focused, he knows what he wants to do with the country. Bukas matatapos ang ika-45th annual meeting ng ADB Board of Governors dito sa Manila. Pero simula pa lang daw ito ng mga pagbabago para maiahon sa kahirapan ng halos 2 bilyong tao sa pamamagitan ng mga programang may kinalaman sa kalusugan, infrastruktura at edukasyon. I urge each and every one of us to work together as never before to ensure this global transformation is a harmonious one. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Bumuelta naman ang kampo ni dating unang Ginoo Mike Arroyo sa mga patama ni Pangulong Aquino na yan sa dating administrasyon. Ayon sa abogado ni Arroyo, pinagtatakpan lang daw ni Pangulong Aquino ang mga pagkukulang ng kanyang administrasyon sa larangan ng ekonomiya at sa paglutas sa kahirapan. Kaya ang ginagawa na lang niya ay magturo sa iba. Dapat daw akuin ni Pangulong Aquino ang pananagutan sa taong bayan at aminin ang pagkukulang niya kaysa patuloy na isisi sa ibang mga tao ang mga problema ng bansa. Samantala, balitang politika, ang tiyuhin po ni Pangulong Aquino na si Ginoong Piping Cojuangco na ang bagong Secretary General ng PDP Laban, ang partido ni Vice Presidente Jojomar Binay. Mismong ang Vice Presidente raw ang pumili kay Cojuangco para pumalit kay Joey De Venecia na siya naman naghahanda daw para tumakbo sa pagkasenador. Nakatutok si Sandra Aguinaldo, Exclusivo. Patuloy ang pagpapalakas ng hanay ng puwersa ng masang Pilipino ni dating Pangulong Joseph Estrada at PDP laban ni Vice President Jejomar Binay. Kahapon, nanumpa bilang miyembro ng PMP sina dating Senador Juan Miguel Zubiri at Manila Vice Mayor Isko Moreno. Ngayon naman, napag-alaman ng GMA News na may bagong Secretary General ang partido ni Binay na PDP laban. Walang iba kundi ang tiyuhin ni Pangulong Noynoy Aquino na si Peping Cojuangco. Pinalitan ni Cojuangco si Joey De Venecia bilang Secretary General para raw makapaghanda ito sa posibleng pagtakbong senador sa 2013. By bringing in his own network into the party, well, I could say that the presence of the party already immediately expanded. Kinumpirma ni Cojuangco sa amin ang bagay na ito pero hindi raw muna siya magbibigay ng pahayag. Ayon kay Senador Coco Pimentel, Pangulo ng PDP Laban, mismong si Binay raw ang pumili kay Cojuangco. Matatandang si Cojuangco ay sumuporta noon sa EDSA 2 na nagpatalsik kay Estrada na kaalyado rin ni Binay. Pero sabi ni Erap, nung nagsorry sa kanya si dating Pangulong Cory Aquino, naayos na rin ang gusot nila ng kuya nitong si Cojuangco. Oo, okay lang yan. Alam mo naman ako eh. That is why I'm happy. I give and I forgive. Noong 2010 presidential elections, napaulat na sinuportahan ni Cojuangco ang kandidatura ni Binay kahit na si DOTC Secretary Marojas ang running mate noon ng kanyang pamangkin. Bagamat itinanggi na ito ni Cojuangco.
Kaya sa balitang kasama na sa partido ni Binay ang tiyuhin ng Pangulo, sabi ni Rojas, binabati niya ang dalawa. Sa isang statement, sinabi rin ni Rojas na lumabas din ang totoo at nakatutok lang daw siya sa trabaho niya ngayon. Depensa naman ng kampo ni Binay, matagal na ang pinagsamahan ni Ko Wangco at Binay at wala itong kinalaman sa Pangulo o kay Rojas. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Chika Mimi! Pasok na sa top 4 ng American Idol Season 11 ang half Pinay na si Jessica Sanchez. At ngayong mas tumitindi ang kompetisyon, mas dumarami naman ang fans ng ating pambato. Watch this. Malapit na ang finals ng American Idol Season 11, kaya tensyonado ang top 5 finalists sa eliminations this week. Lahat target makapasok sa top 4. Ang half Pinay na si Jessica Sanchez, tuloy ang chance maging next American Idol. Idineklara siyang safe at kabilang pa sa top 3 performers this week. Ang na-eliminate, ang country girl na si Skylar Lane. I didn't expect to go home tonight, but when it came down to me and Holly, I started to expect it. Ngayong tapos na ang American Idol journey ni Skylar, sino kaya sa mga fellow finalists niya ang gusto niyang manalo? I'm not rooting for anyone in particular. I love all of them. Holly and Josh are my best friends here, but I can't pick favorites. Binati naman ng AI mentor na si Jimmy Iovine ang You Are So Beautiful performance ni Jessica kagabi. Pero masyado naman daw mature at sexy para sa kanya ang Proud Mary number nito. Ngayong mas tumitindi ang kompetisyon sa American Idol, mas lumalaki ang fanbase ni Jessica na kung tawagin ay Blue Jays. Ang American Idol nung Season 8 na si Chris Allen, inamin ngang si Jessica ang pambato niya this season. Siyempre kabilang din sa mga pinaka-excited sa laban ni Jessica ang mga taga-Bataan kung saan nagmula ang nanay ng 16-year-old singer. Ang mga Blue Jays mula sa Balanga City, walang pagsidla ng tuwa ngayong pasok sa top 4 ang kanilang idol. Yan ako, masaya-masaya kami kasi sobra top 4 na po si Jessica Sanchez. Sana po sa lahat ng mga taga-Bataan na may kamag-anak po sa Amerika, suportahan po natin si Miss Jessica Sanchez. So proud of you, Jessica! We wish all the best. Good luck! Napapanood ang American Idol Season 11 sa ATC. At yan ang ating mainit na chikahan this week. Happy weekend mga kapuso. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat Pia. Yan po mga balita ang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Patuloy niyo pong tutukan ang 24 oras weekend, Sabado at Linggo yan, mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.